Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambula sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit. Morning. August 23, holiday. Hanggang Lunes, holiday pa rin. August 26, mahaba-haba. Yan. May nagtatanong dito, magbigay na ka naman daw sa anong hotel ba daw yan? Bigay ka naman ng konting pahiwatig. Ano bang, klaseng hotel yan? Ano to? Luxury hotel. Luxury. Yeah. Matindi ito. International ang ano. Ang luxury hotel, dito lang sa loob ng Metro Manila. Hindi, marami. 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 Teka, foreign sounding ba yan o ano? Definite. Ay, nako. International chain ito. Ay, nako. Sinara na lang? Yung sinara ng may-ari. Ginawang taguan ng pera. Ginawang taguan. Trilyonaryo ba yan o ano yan? Trilyonaryo. A distinguished official of the land. Ngayon po, may ruling ang Supreme Court na inuutusan ang Philippine Charity Sweepstakes Office at saka itong Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, PCSO, Philippine PCSO, di ba? Oh. At saka PAGCOR na I-remit. sa kanino i-remit? Yan. Philippine Sports Commission. Yan. Sarap nito, no? In the wake of the Yulo double cold. Sa PAGCOR daw po, 5% ng kanilang gross income per annum. 5% ng gross income per annum. Malaki-laki yun. I-remit yun na. I-remit daw yan sa sa Philippine Sports Commission. Sarap na maging commissioner niyan. Ano? Yun naman daw PCSO, 30% ng kanilang kinita sa 6 na sweepstakes or lottery draws per year. Kasama dyan yung loto. Magmula noong 2006 hanggang ngayon, i-remit nyo lahat yan. Bonanza to, windfall to Philippine Sports. I-remit nyo na para re-remit sa DOF. Gagamitin eh. Ilabas nyo sa inyong from your own treasury. Ano yan? Unused funds o ano? Hindi. Mandated by law yan. Mandated by law. Ang 5% at saka may utos na po sa Supreme Court. By law yan. Okay. Ngayon. Anong gagawin ngayon ng PSC doon? Sarap yan. Puro daw bakasyon puro travel daw ang nangyayari dyan eh. Kaya nagre-resign yung mga, may kakilala ko. Kilalang kilala sa larangan ng sports. Nag-resign dyan eh. Dahil puro kabulastugan lang daw ang nangyayari dyan eh. That is the reason why I'm telling everybody na yan, remit to PSC, PSC remit to DOF. DOF. Kasi by law, hindi pwedeng diretso sa DOF. Ano mangyayari sa sports program ngayon? Di wala. The DOF will now determine na kung saan ilalagay yan for purposes. Kung saan mas kailangan, oo. Oo. Halimbawa, grassroots. Hindi naman kayo nag-grassroots PSC. Dadalhin ko yan sa education. Ang laking pera nun. Hindi, bakit hindi gawin ng PSC yung kanilang trabaho? Hindi ka pwede. Nagtatravel ka mo eh. Paano sila magtatrabaho? Ang ano pa niyan eh, grassroots di ba ang development dapat ng Philippine Sports Commission? Dahil hindi ginagawa ng PSC ang grassroots development, bibigay namin sa makakagawa ng grassroots development. Okay. Education. So ano ngayon na lang ang papel ng PSC?
Nag-travel. Yung mga nagdi-develop ng ating mga athletes sa international competition, mga sports association. Hindi naman PSC. National Sports So, anong gagawin ng PSC? Anong papel ng PSC Dadali sa namin ating ngayon. sports development? Dahil ganyan na nangyari, DOF na Halimbawa, si Yulo. Sino ba nag-develop dyan? Di ba, Gymnastics Group. Association? Bibigyan namin ng Sino nagpondo dyan? Di ba si MVP? Bibigyan namin ng Gymnastics Association na additional funds. Sa tagabigay lang ng pera yung PSC. Hindi na silang sila gagawin. kasama dahil travel sila ng travel. DOF will now do it. Ba't hindi abolish na lang yan? Ang PSC? PSC. Why not? Why not? Anong silbi niyan? Kung wala. Total political appointees lang naman yun na dyan. Palakasan lang naman yun nangyari dyan. Why not? That can be one of the amendments to the EDCOM, Educational Act. Ngayon pare, alam mo ba, siyempre libre ang matrikula. Pero sa public school, this is an actual example. Okay? Kailangan kang bumili ng uniform Okay. kung anak mo nasa public school. Di ba ni-report natin kahapon yung mga households? Tumataas nga income nila, Pero tumataas din yung kanilang inflation, loan. yung Hinahabol humahabol, sila oo. ng loan. Oo. Ng loan. Bakit kailangan mag-loan? Lalo na Kulang. kapag pasukan. Kulang. Alam mo magkano isang uniforme? Isang sa public school? Mahigit 1,000. Alam nga naman, isang uniforme lang ang bibilin mo. Di ba? Halos yan, araw-araw nagpapalit. So, 5 set. O sabihin mo ng 3 na lang para lalaban mo na agad yung isa. Tatlo. Tatlo. Pero kahit na, mahigit 1,000 isa eh. 3,000 yun. O, saan mo kukunin yun? Pare. Problema. Utang. Utang. Uniforme pa lang yun. Meron ka ngayon 3 anak na nag-aaral, pare. Sayang. Bakit sa school binibili uniform? Tsaka bakit kailangan naka-uniform? Meron bang magandang paliwanag dyan na hindi, meron ba science dyan na ginamit kung bakit? Yeah, to instill Kung bakit pride. kailangan naka-uniforme yung mga mag-aaral? pride. To instill pride. Lift the spirits of the student. Ka, uniforme. Di bali ng Meanwhile, yung mga mamatay yung magulang mo sa kahanap ng pera. You belong. Yun. You belong eh. Kailangan mag-uniforme. Yes. Ngayon, di pa pwedeng simplehan na Kasi lang. nung panahon namin, di naman naka-uniforme yung mga... Hindi, kung mag-uniforme man, simplehan nyo na. Ibig sabihin, Saka, t-shirt. siguro ganun. Pwede nang ganun. T-shirt lang. bakit 1,000 ang isang set? Kaya nga, 1,000. pwedeng standardize na yan. O, lahat ng public schools, na ganito lang. Ano yan? Designer? Ano yan? Designer, ano yun? Bakit ang mahal? 1,000. Bibili kita ng pantalon, dyan sa surplus, magkano lang yun? Hindi, kasi isa lang ang Ibig mo service sabihin, may provider. kumikita pa dyan sa uniforme na yan, sa public school? Sir, malungkot man sabihin. Ano? Talagang ang ating textile and garments industry talagang wala na. Pinatay na na smuggling. In the doldrums. Ay, hindi, wala na. Non-existent na yan. Non-existent yan. Non-existent na. Kaya Hindi nga nga tayo merong Alam niyo po, yung mga pamilya, hikaws na yan Yun lang mabigyan ka ng baon, yung kanilang mga anak. Malaking Napakahirap Papatungan mo pa ng katakot-takot na ganyan ng mga gastos, uniforme. non-tuition and other things. Kaya nga ho tayo nagkaroon ng Secretary of Trade and Industry, acting Secretary of Trade, Acting. Hindi acting like. na ang kanyang ang business ng pamilya nila ay kamiseta. Yan. Para mabigyan niya Ng business. Ma-develop yung pride in the kamiseta na parang uniforme. Hindi. Sino ba nagpapasya na kung magkano yung uniforme? School board? Ano? Sino School board. At yan ba pantay-pantay sa buong Pilipinas? Hindi. Kung magkano yan? May mga mayayaman na mga LGU na nagkakaroon ng additional kasi merong special education fund upon the budget of LGUs. Sila nasasagot ng uniforme. Sila na yun. Sa uniforme, kasama yung sapatos at saka bag.
May mga mayaman na LGUs Yung ganyan. malaki. Eh, paano yung mga walang perang LGU? Ayan. Yun ang Yan ang problema. mga Patay yung mga magulang doon. patay. Hindi pantay-pantay ang... Hindi. Uneven talaga ho ang development sa Pilipinas, sir. As you know, economic For development. example, sa BARM, di ba? Sa Paano, farm, oo, iba yan. Sa ibang- ano, iba. Yung mga ibang areas. You saddle Pampanga the del cost Norte, ng ano is eh. one of the Oo. poorest Cordillera. Yung mga ganon. Ganon. Uneven ho talaga development natin. It's about time that we... Kung uneven ang development natin, mabuti pa, mag-require tayo ng uniform. Doon sa mga mahihirap, para lalo silang mapahirapan. Uneven, LGU, may mayaman, may mahirap na LGU. So mabuti pa, mag-require tayo ng uniform doon sa mga mahihirap na LGU para yung mga magulang ng mga estudyante doon, sila ang mapahirapan ng gusto. Magkabaon-baon sa utang. Di ba? Yan ang maganda solusyon. standardize ho natin. Ang problema, yung mga ibang... I-subsidize nyo yung mga LGU na hindi kaya yung magbigay ng pa-uniforme. O kaya, wag nyo na i-require yung uniforme. Ngayon, Bakit kailangan pa mag-require ng uniforme? ganito ang gagawin. Kahit ano suot ng mga bata na yun, matututo naman yun Hindi, still nga ho ng discipline at in pride pride, of... discipline. Oo. At, Ngayon, at what cost to the parents? kaya nga ho standardize na namin. Ngayon, ang pakiusap lang namin dito sa mga mayayaman na mga LGUs, Ano? huwag ninyong gawing designer yung inyo. Kamiseta lang, pare-pareho na tayo para maging maayos. Hindi nga standardized yan eh. Alam mo, magagastos pa yung uniforme yung mga parang... yung mga kailangan ng malalaking tela. Alam mo, yung may pleats na ganyan, lalo na sa babae. Oo. Tapos kulay puti na... Public school to yung pinag... Yes, yes. Public schools. Hindi naman, mahal I think simple yata lang yung kanilang But I have to check. Ano simple lang? Yung uniforme. Actual Huwag mo naman mahalin. experience, actual experience dahil umutang sa akin yung magulang. Okay. Nga pala, nagpapaaral nga pala kayo. No? Pwede daw pa-advance. Kawawa naman yung mga... isang kahig isang tuka na nga yung nanay at tatay. Tapos, titirahin mo pa ng ganyang klase requirement, uniform. Nung panahon namin, walang uniform ang public. Pare. Kung nagre-reklamo ho kayo, sir, mga tatay at huwag nyo naman paaralin yung mga anak nyo. Oo. Sige. Reklamo kayo? Hindi na kayo kasama sa 4P. Hindi kayo kasama sa Saka yung parents may pride pag nakikita na yung kanilang mga anak naka-uniforme. Hindi. Talagang maling-mali itong mga uniformation na ito eh. Talaga naman. Kami din, wala rin kami May pride uniforme nun eh. Wala kami uniforme nun. Walang gastos sa nanay ko eh. Ang gastos lang yung baon lang. Oo. Konti. Maski yung baon eh. Talagang... Nilalagay na lang sa nagbabaon na lang kami ng gagawa ng turon or what. Suman. Pandesal. Yan. Ganun eh. Tapos inom ka ng tubig sa school. May tubig noon. Mayroong At saka ang tubig potable water no? naiinom. Naiinom. Oo. Ngayon, medyo para kang, para kang sumasali sa lottery pag uminom ka ng tubig. Ito. Kung mataon sa iyo na. Ito ngayon ang babalikan tayo dyan. Sige ho, hindi kami hindi na Uniforme. magkaroon ng uniform. Mas mahal nga ho yung bottled water na inaano namin eh. Sa mga Binebenta anak namin. Bottled water. Itong mga public utilities na ito, sa halip na potable water, makukuha namin dyan sa drinking fountain namin eh. Ayan. Ito po, related din sa budget. Sabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, every quarter daw po, kailangan na mag-submit ang mga government agencies ng kanilang budget utilization. Ano ibig sabihin niya? Magkano yung kanilang ginagastos at the end of the quarter. Ang problema ko kasi ngayon, ang daming agencies daw, hindi ginagastos yung mga nakabudget na pera. Usage. Matagal na natin sinasabi yun. Ha? Bakit ninyo chinatyanin sarili nyo? Marami raw po agencies, napakababa ng utilization. Bakit kaya?
Bakit ayaw nila gamitin yung pera? Either chinachan ninyo o nag-over budget kayo. Bakit ka mag-over budget? Style ba yun? Mag-over budget ka, hingi ka ng maraming pera kahit di mo naman kailangan. In doing that, you're denying other agencies na kailangan. Hindi. Kaya, alam mo kung bakit ko sinasabing over budget, paring Conrad? May mga selected agencies na ganyan ang ginagawa. Mag-hire kami ngayon ng 10,000 Oo. kasi kailangan namin. Yung pala, hindi naman nila kailangan ng 10,000. So may personal services yun. Okay. 5,000 lang. Ang pinakamababa pong lowest spender ay ang ating Kongreso. Wala pang 10%. Yan. Okay. Ano yun? Tamad sila? What? Hindi lang. O ayaw mo nang bilhin yung Nag-over budget na. nag-over Oo. budget. Kasi, Hindi, may mga kailangan bilhin yan eh. Halimbawa computers, halimbawa mga... Di ba yung Kongreso? nabili na ho namin. Oo. Ano Susunod dyan yung Commission on Higher Education. Nako, si Pambansa. 20%. Bigote. Pambansa bigote. 20% lang. Ano, hindi kailangan ng mga estudyante? Hindi, palagay ko, nagkakaroon kasi ng problema tungkol dun sa scholarships eh. Okay. Yung, Hindi pa Hindi naaayos. Possible. Okay. Ito, paborito ni Pare paborito Joel. ba rin Joel? Department of Human Settlement Ayan. and Urban Development. They should. Oo. 24%. Usage. Ay, ang laking pera niya na natutulog na yan, ha? Hindi ba kailangan ng taong bayan ng urban planning o ng pabahay o bakit hindi ginagamit yung pera? Ito na. Baka hindi naman kailangan ng gastusin. Check. Oo. Secretary Ralph. Oo. Ito, targetin nyo na yung mga... Yan. Department of Energy, 33%. Ito, yung pinabibigyan ngayon ng Supreme Court ng napakalaking pera galing sa PCSO Para at saka hindi- sa PAGCOR. Na para hindi gamitin. Philippine Sports Commission, ano utilization rate? 35%. Ayun. Dadagdagan mo pa ng pera ngayon. Aya. Yan. Ayos. Mas lalo nang, Hindi gagamitin. Hindi magagamit. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. lalo nang tataba yung mga... O kaya, around the world na ang kanilang trips. Hindi Round na, the world. Hindi na yung Utilize nyo na. Oo. Utilize nyo na. 35% lang naman eh. Okay. So, ang hinihingi po nitong budget secretary niya na sumagot naman doon sa kanyang request na magpaliwanag kayo, ba't hindi nyo na... Baka may magandang dahilan eh. Hindi natin alam eh. Ngayon, kung katamaran lang or incompetence, Hindi nyo alam kung paano nyo... mahirap ipaliwanag yun, pare. Madam Budget Secretary, huwag nyo naman kami masyadong pahirapan. Bakit kailangan magpaliwanag kung di namin nagagastos? Oo. Matipid kami. Oo. Ayaw ba ninyo yun? Matipid kami? Ba't kayo humingi ng pera? Kung hindi nyo naman pala kayo. Foresight. Tinatansya nila. Oh, ganyan. Kasi baka may mangyari. Baka may mangyari. Hulaan. Sige. Baka naman sinisisi yung procurement law. Pwede. Pwede yan. Pwede yan. Pwede. Pwede. Bakit yung Secretary, napakahirap pong... Palitan natin yung procurement sa law. procurement law napakahirap gastos. Babalikan tayo ni Secretary niya. Na-amend na nga yung procurement law na yan eh. Para nga mga ease of procurement eh. Bakit yung ini-insist na yan ng problema? Okay. Kukunti lang naman yan eh. DSUD, Philippine Sports Commission, Department of Energy. Department of Energy, Ayun. yung higher education. Yan. Nawala na dyan yung DICT. Kasi dati DICT kasama dyan. Ay, nawala na. Dun sa listahan. So, ibig sabihin, they have been using their budget. Pero pinare-report sila every quarter. Dapat lang talaga. Additional work yun eh. Sayang lang yung manpower dyan eh. Ilan ang staff na gagamitin mo para masubmit mo yung report na yan every quarter?
Samantalang busy-busy lahat ng tao dyan sa mga department na yan. We will have Busy-busy po sila, nagmamanicure during office hours. we'll have contract of service. Sa disyon naisip ko kasi low-cost housing. Okay. Groundbreaking lang ang nagawa. Yan. Hindi talaga magagastos. Hindi talaga nagastos. Ayan, naisip ko yun. Sa Sports Philippine Sports Commission, di ko maisip. Baka ordering equipment, facilities, kailangan pa rin yun. Bakit You yung could mga have spent gamit na gamit yung pera? Halimbawa, Department of Agriculture. Ay, ibig sabihin niya, kapos na kapos yung budget. No? Oo, doon. Hindi ba? Halimbawa, yan Department of Agriculture, Ano pa ba? Yung DOTR. DOTR, yan, marami ang ano. Ayan, talagang kapos na kapos ang budget niyan. Maski Yung education. sa DOTR, di ba? Kasama MMDA ba sa DOTR? Hindi, iba yan. Ibang budget ang DOTR. Yung MMDA ba? Tingnan mo nga kung ano yung tinisip. Wala. Wala. Kasi, di ba sumakay ako ng ferry doon sa Pasig? Naku, Diyos ko, igastusan nyo naman yan. Talagang. But ano bang... Ang sama eh. Ano estado ng pera? Ano? Ang sama nung yung falling apart na yung mga stasyon, for one, tapos yung ferry mismo, dapat i-modernize yun para pwedeng gamitin sa turismo yun eh. Tsaka actual transport sana ng mga ano. May kickback ba dyan? Ba't nila gagastusin yan? Sir Joel. Ikaw naman kickback to. Sir Joel, hindi ho kami yun. Anong hindi kami yun? Department of Tourism. Sa Hindi, nakalagay sila ron eh. Ha? MMDA, MMDA, nakapaskil lahat Nakabalandra sila? Oo, nakabalandra. Kahit ba acting like lang yun eh. Oh. Nakabalandra sila doon? Oo. Patay. So, eto po. Walang iwas. pare. Sorry. Walang iwas. Ikaw naman, binulgar mo. Binulgar Hindi mo. kasi yung underutilization rin lang pinag-uusapan. Hindi, tourism nga yan ang alam ko Yung eh. sabi ko Kasi napakagandang tourism attraction yung Pasig eh. Oo eh. Kaya nga magtatayo si Disud ng ano dyan eh. Ano yun? Ano yung itatayo doon sa... yung kahabaan ng buong Pasig River daw po. Esplanade nila ro. Esplanade. Esplanade. Yan. Tapos ngayon, 10,000 daw yung lilinisin. Na-utilize yun tapos MMDA pinapagalitan mo. Ito talaga. Sir eh. Tourism yan eh. Pero nakabalandra yun. Nakabalandra yung ano. Yung mga branding nila ron. Branding nila doon. Walang iwas. Hindi na sila nahiya na nabubulok na yung istasyon eh, nakabalandra pa rin sila. Ito, ang Department of Agriculture po, ang pinag-iisipan nila, subsidize daw po yung vaccine laban sa ASF. Isa-subsidize. Pinag-iisipan pa lang. Yan po without thinking. Oo. Hindi na kailangan po yun, sir. Hindi na kailangan. Pinag-iisipan. I-subsidize nyo na. Akala ko ba ngayon, this week, mag-i-iniksyonan na kayo? Whatever it Ngayon, kung ano-ano pa pala, pinag-iisipan nyo. Kasi po, time is of the essence here. Whatever it takes, given the situation, emergency na yan eh. Gusto na nga, mag-national calamity. Ano to? State of calamity na doon sa mga areas. Batangas mismo. Ngayon, pinag-iisipan nyo pa kung bibigay. Dapat yan, without thinking, bigay nyo na. Bigay nyo na, subsidize. Para daw sa mga backyard racers. Yes, bigay nyo na. No need to... Diyan, without thinking dapat yan eh. Meron na kayo eh. Alam na ninyo yan eh. Pero kailangan pag-isipan to, pare. Kasi baka sabihin nila, kung paano na lang natin gastusin ang pera ng bayan. May emergency system under the Procurement Act. Mura lang naman eh. 500 per dose lang eh. Bigay nyo na yan. Bigay nyo na. Kung gusto niyo kunin niyo doon sa mga underutilized. Aha. Kausapin niyo Secretary. Ito matindi. Hindi pa pala nakakapag-apply sa FDA na yung mga vaccine manufacturers at nag-press release na yung Private Sector Advisory Council na noong Martes dapat nagsimula na ng vaccination ng mga baboy. Hindi pa pala registered sa FDA yung mga manufacturers. Pagkatapos ngayon, pinag-iisipan pa kung isa-subsidize. Ay, Nangamatay na po yung mga baboy. hindi ho. Ano?
yung mga hindi nakaregister sa FDA, yung mga local manufacturers, pero yung imported na mga vaccines, registered yan. Okay. Hindi, nag-a-apply pa raw. Pati imported? US, Korea, Vietnam, nag-a-apply pa sa FDA. Ang ibig nyo sabihin, from the very start, we didn't even have any kind of vaccine in the Philippines? In anticipation of anything that may happen to the... Meron pong dumating na imported. Ayun. Kaya masisimulan na yung vaccination. Masisimulan na yung vaccination. Meanwhile, marami na silang nasabat. Paano magsisimula yun? Wala namang pera yung mga backyard racers. I-subsidize so namin. Pinag-iisipan pa lang nga yun eh. Ay, hindi ba? Hindi pa totoo, hindi pa yun eh. Maaring they may or they may not subsidize. Pinag-iisipan pa lang. Sige ho Pag hindi nyo napabilis yung pagsasubsidize na yan, huwag kayo magkakamaling kung kumain ng mga minudo o kaya adobo Chicharon. Chicharon, baka yung nakakain ninyo dyan eh. Well, at least yung DA po, nagpa-seminar na raw sa mga farmers. Okay, at least may seminar. Kung paano mag-iniksyon. Naks. Simulation ng... Parang yan ngayong Alam mo, yung mga... 150 farmers po, binigyan ng seminar ng DA. Ang tawag dyan, pre-positioning. Yun ang press release nila. At saka yung mga nasabat na sa checkpoint. Ayan. Maaring may ESF, pero sineminar na namin sila paano mag-iniksyon eh. Pag dumating Ito, yung vaccine, ready na kayo. Ito, hindi na gulok ang dadalhin ni Paring Marlene dito. Dinamita na to. Pasasabugin na kayan. Ako, Anak ng... pinag-iisipan. Without thinking, boss. Ay, nako. Without thinking, subsidize nyo na. 9:32 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Friday, August 23. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Uli. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mag-ingat daw kayo. Maraming repair ng karsada. Nako. Yan. Maraming repair na gagawin daw. Biglang bubulagan na lang sa'yo. Ano? Hindi, kasi tamang, tinatimingan nila ngayon dahil technically. Kokonti ang mga tao dapat, bakasyon eh. Kokonti. Okay. 4 na araw yan eh. Pero mag-ingat lang ho kayo kasi baka wala kayong nagmamadali kayo. Alamin nyo kung saan yung mga... Repair, research lang muna. Research lang muna sa ano yan. Reblocking road repairs. Ano ibig sabihin ng reblocking? Yung buong kasi yung mga kalsada sementado. May isang buong ganyan segment, yung po reblocking, tatanggalin yun. So matagal-tagal. Hindi ka mukha noong repavement, yung asfalto lang. Tatapalan lang ganyan, madali lang yun. Yung reblocking, araw po binibilang dyan. Kaya tignan ho natin, mag-ingat lang ho, mag-ingat sa mga daan. Ito, meron starting today yan. Meron tayong isang taga-subaybay, inaabangan niya yung pinag-usapan daw natin kahapon, yung paglilipat ng mga poste. Ano daw? Wala pa po yun. Technical working group. Pag-uusapan pa lang po yun. Hindi pa po ililipat. Hindi ho, kasama yan sa reblocking. Baka bumulaga sa daan daw yung poste. Baka humarang na lang. Matagal na nakaharang. Ang pinakamaganda dyan, dyan sa mga poste na yan, tanggalin na lang. Tsaka pag-usapan kung sino magbabayad. Kasi ngayon, ang ginagawa nila, pinag-uusapan muna sino magbabayad bago tanggalin. Para naman kayo... kung ba tanggalin nyo muna, tapos tsaka nyo pag-usapan kung sino magbabayad. Para naman yung ASF yan eh. May pagka-emergency na ito eh. Pag-uusapan pa ninyo kung paano. At saka matagal pa. Pag-uusap, tapos mag-hearing pa sa ERC and everything. Tungkol sa bayaran. 54,000 na mga poste. Saan-saan yung mga yan? Dapat alam ninyo kung nasaan-saan yung mga yan. At paano nyo lilipat? Baka magkaroon pa kayo ng right-of-way problem. Dito raw sa Metro Manila, Tandang Sora. Yan. Quezon City yan.
magmula Kuliat High School to Alan Bean, QC. Okay. EDSA southbound, Yan. after West Avenue. Tapos hanggang MRT North Avenue Station. West. QC, EDSA northbound, SM North EDSA, to Iglesia ni Cristo. Diyan po yan sa northbound, no? Yung papunta dun sa Landers. Nako, traffic yan, sigurado. Ay, matagal na traffic yan. Yung area na yan. Yung EDSA, marami yan, ha? Southbound, West Avenue, Northbound pa. EDSA, northbound, Mindanao Avenue, ang dami, puro Quezon City to. Commonwealth Avenue. Okay, tapos sa Mabini Street. Saan to? Sa Quezon City, Quezon karamihan City rin. Quezon City. EDSA Monumento. Ayun. Ayan. Ilalagyan naman nila ng mga karatula yan para sa detour, di ba? Dapat Hanggang lagyan nila. Makati City, meron din dyan sa Ayala Dapat, Tunnel. Okay? Reblocking. Paranaque City, meron pare. Naku. Rojas Boulevard, southbound, EDSA flyover. Reblocking yan. Marami. Sabi po ng MMDA, advisory nila, umiwas na raw kayo. Diyan. Hindi, yung mga ibang daan na sinabi mo, walang iwas yan. Talagang dadaan ka dyan. Ngayon, maglagay ho kayo ng mga enforcers at saka yung mga signages. Signages. Para Ano naman yun maliwanag. para maliwanag. Hindi, tsaka ituro nyo, ano yung alternative? Oh yes, kung meron. Sana yun. Oh. Wala naman. Basta huwag kayong dadaan dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Ganun ba tayo? Hindi, dapat naman hindi. Ituro na Maging lang. maano ho kayo sa mga motorista. Malayo-layo pa lang, sabihin nyo Alam na, na. merong ano dyan, take alternate Alternate route. Ito ang pwede niyong daanan. Ganun. Ganon. Pero hindi, too late na, mamaya na yan eh. Sinisimulan na nauna ngayon sa press release ito eh. Bagkus ang masama dyan. Ang masama dyan. Masipag sa press release. Imbis na Masipag sa press release, yun sa actual, hindi naman Imbis na ayusin ninyo yung mga dapat katakot-takot na problema. Saka sana walang enforcer mag-take advantage. May nakaabang pala ron. Bakit ka pupunta dyan? May nakaharang. Hindi, bawal dyan. Ayan. Holiday! Diyos ko naman. Hindi, ito sabi mo, buong linggo, trabaho Swerving ng trabaho, ka, swerving. trabaho ng trabaho, ba nagkaroon ka ngayon ng holiday break? Oo. nandiyan ka pa rin. Masarap atang masyal. Mamasyal. Walang Para makapamasyal ka, ngayon, haharapin mo naman traffic. traffic. Di useless. Sarap Hindi lang ng traffic, buhay. traffic enforcer. Huwag naman po sana. Tulungan niyo po. Tulungan kami. nyo yung mga motorista, sir. Nalilito na nga dahil merong blocking, reblocking. Basta hindi kayo pwede dumaan doon kasi maraming tao dyan. Okay? Di nyo naintindihan yung kanilang katayuan, pare. Okay? Tandaan po ninyo, ha? Intindihin nyo naman. Walang mga planters dyan sa mga kalsada na yan. Kasi doon ang batuhan eh. Sa planters. Hindi mahalata. Doon ang batuhan ng mga tigbe-20. 20-20. Binabato lang. Oo. Tapos, Yun na, sa dadamputin na ron. Ayun na, ayos na. Planters. Oo. Nakita na yan doon sa Bendia eh. May planters. Doon nagbabato. Hindi na, hindi na mag-uusap. Sinasabihan daw po ng COMELEC, ito mga party list. Yes, yes. Party list. Election na to, ha? Yun daw po mga party list, mamili kayo ng inyong mga members ng representative sa Kongreso, sa pagpili nyo, choose wisely. Yan. Kailangan pa bang sabihan ng COMELEC yun? Baka naman tatanga-tanga yung mga party list kung sino-sino lang ang ano. Ginagawa niyong representatives. Sana daw po yung mga representative nyo, tunay na representative ng inyong sektor. Halimbawa, bakit mo gagawing representative yung anak ni Mayor? O asawa ni Mayor? Asawa ng congressman? Totoo bang representative yan? Boss naman, COMELEC, kaya nga itinayo yung party list na yun para kay Junior eh. O para kay kuya, kay ate. Tapos gusto mo. Tsaka ano yan, freedom of choice.
kung anong gusto nila. Kasi hindi mo pwedeng pagbawalan yun. Kasi tingin nila, yun ang pinakamaayos para to represent the party. Kasi daw po, ang isip ng taong bayan dyan sa party list system, prostituted system na daw. Grabe naman gamitin mo yung Sabi ni Garcia yan, exact word. I'm quoting him. adjective na prostituted. Sabi daw ng taong bayan na yung party list system, prostituted system na. Kaya daw nag-aapila siya sa mga party list, kung maaari, mamili kayo ng genuine na representative nyo. Pwede ba yun? Sandali, yung party list, pumili ng... Nagulo, sinong pipili? Yung party list, kung Okay. sino-sino kasi lang eh. Basta, may pera, o gastos ako kayo, ako na akong inyong Magaling leader. kumanta, gaya ni Brian Yamsuan. Ayan, pinili nyo, ganun. Ayan. Hindi, magaling si Brian. Hindi yun, masipag yun. Sipag yun, okay. Anyway, you were saying, Sabi pinili ni... ang prostitute. Oo, yun ang appeal ng COMELEC. Oo. Dahil daw ang sita ng taong bayan, prostituted na yung system na yan. Tama naman ng COMELEC. Kaya lang, meron ho ba kayong criteria Kaya nga, yun. Asan yun? kung sino yung mga tingin Hindi po- ninyo dapat? Chairman, hindi makukuha sa pakiusap yan. Lagyan ninyo ng konting ano. Lagyan nyo ng konting kagat. Lagyan nyo ng konting ngipin. Rules and regulations ng COMELEC po ang magpapatino dyan sa party list. na hindi po, tapos... Ito, hindi pwede ito. Right. Lagyan mo ng... Pag sinabi mo na ikaw ay, advocate para sa... Ang problema kasi pare, kailangan pwede lang makialam ang COMELEC kapag mag-file ng kaso. nawala na kasi yung Ng ano party list. Nawala na. Yun lang mismong pag-ano ng party list mismo. Accreditation of the party list itself. Not even... Prostituted na. Kasi nawala na yung marginalized and nawala yung... Kahit Dati sino pwede na na. naalala ko, marginalized. Marginalized and underrepresented. Yun. Yan, nawala na yun. Nawala na yun. That particular... Ngayon kahit sino na lang. You can put up anything. Yun ang naging problema dyan. Hindi, nakalagay put up anything. Hindi naman. May nakalagay doon. Wala. As Wala long as you're na. an advocate. What is an advocate? You can always claim that you are an advocate. Advocate ng ano? Nung representation na yan, I'm an advocate for the poor. Di ba meron nga yung mga meron nga sila, Hindi pwede yung tatay ko si congressman. Hindi pwede. I'm advocating, You can advocate anything. Kaya nga. Kaya meron dyan. Advocate ako ng mga vloggers. So, yan. Puro mga ganun siya. mga ganun. Ganun na eh. Wala na yung underprivileged and marginalized na wala na yung criteria na yun. Yun ang original eh. Ang isa pa naging problema ka din dyan, last minute, nagpapalit ng Mga representatives. representatives. Yes. Ayun, sinugpo na po ng COMELEC yun, may mga bagong rules na dyan. Meron silang rules. May limitation na. Pero hindi yun ang problema rito eh. Yung the accreditation itself eh. Hindi po yun eh. Nagkaroon kasi ng Supreme Court ruling tungkol dyan sa ganyan eh. Nawala yung underrepresented and marginalized. Nawala. Ito, alam mo, Kasi dati mayroon 10 categories na lang eh. yun lang eh. Labor, etc. Ganun. Ngayon, iba na. Dati yung mga disabled. Ang nangyari sa party list system, ang tingin ko rito, parang yung yung genie na palabas mo na sa bote, hindi mo na maibalik ngayon. Yun nga. O hindi mo na matrim. O hindi That's mo na why you have malinis. to amend it eh. Oh. How? O, paano? Di ba? Kasi you must understand, 20% of the total membership in Congress should be from the party list. 20%, laki nun. Malaki yan. So, it's really a block in itself. It is a block by itself. Kaya ang daming pumapasok dun. Sa party list. But the problem nga is the original mandate, which is underrepresented and marginalized, na wala yun. Wala na. Hindi, nakiusap na si chairman eh. Di ba? Dissolve na. Sa pakiusap. Hindi pa ba solve yun? If you take a look, meron dati na party list cancer. Aha. Cancer party list. Ang ano nila yung mga cancer patients, okay lang naman mag-advocate ka. Bakit hindi buong health? Kaya nga. Yung mga ganong klase, yan ang sinasabi ko na ang daming ganon. Okay. Yan daw pong MPAX. Ito, health issues naman. Punta tayo sa health issues. Yung MPAX daw, skin contact. Kaya pala yung sa spa.
Di ba nga yun ngayon? Yung mga mahihilig dyan, ha? Yung mga batang-batang naging DOM. Yan. Spa at saka massage. Spa. Sa spa po. At saka masahe. May ibang tawag dyan sa spa ngayon eh. Hindi ko na lang pwede sabihin. Hindi, sabihin mo na. Hindi, nakakaya. Parang yung hotel yan eh. Na ginawa na lang Ginawa na tambakan ng cash. Oo. Swerteng-swerte yung mga janitor doon ha. Swerte. Pwede kang mag-ano doon eh, yung dumukot ng konti. Medyo sungkit. Sungkit. Hindi lang bikining itim ang sinusungkit Hindi, eh. Yan, cash. Meron daw po dito sa, yung MPAX na yan, isang problema natin yan ha. Aside from dengue, yung dengue, kailan? Although meron daw padadala sa atin vaccine ata for smallpox naman. Pero eradicated na yan, smallpox eh. Eradicated na yan, smallpox. This is a variant of smallpox. Baka naman effective din yung vaccine na yun. Hindi, Why not? We can use it. ang mga kawawa po dito yung mga bata at saka senior citizens. Yes. Dahil sa kanila, mahina yung kanilang panlaban dyan. May mga Masakit daw eh. Masakit daw yung kawawa dyan, yung mga bata. mga lesions. Masakit. Mga bata, senior citizens, at saka yung mga early pa lang, bata pa lang, nagdi-DOM na. Yan. Yan. Delikado kayo dyan. Delikado kayo dyan. Eto, meron po napansin itong Department of Health. Meron daw pong 3 rehiyon dito sa atin na napakaganda ng response nila sa dengue. Out of 17 regions, 3 daw po ang bumaba ang kanilang cases ng dengue, Oo. compared to last year. Sino-sino yan? Bicol region. Uy. Ha? Meron bang ginawa? Ano kaya ang ginawa ng mga taga Bicol? Manghang. Maanghang? Yung ba panlaban sa dengue? Sa dengue. Pero meron akong nakilala, may diabetes siya. Nirecommend daw sa kanya kumain ng sili. Oo, meron. Meron ganun. Yung mga non-traditional. Sausawan o Kainin. ano mo yung bang papakin? Hindi, talagang papapakin. Pero mahirap yata yung... Kung sili labuyo yun, ako. Isa sa mga, ang taas nung ano niyan eh. May tawag sila dyan eh sa rating. Well, sa Bicol, gaya sabi, kinikwento ko sa inyo, di ba, doon sa sa Camarines Sur, kila Governor El Rey, particular sila doon sa solid waste management, yung paghihiwalay ng basura. Mas malinis Malinis sa mga barangay. Bumaba daw po dyan sa Bicol. Isa pa, pare. Soxargen. Ano ba yung Soxargen? Ayan yung mga sarangani. Oo. Okay. Sarangani. General Santos. Sarangani, South Cotabato. Ano yung K? Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Southern Cotabato, Sultan Kudarat, Jensan. Ano kaya ginagawa nila? Anong best practice? Ganda yun. Better community engagement. Yan. Yan ang yung sinasabi ko sa Yan po, search and destroy. Mosquito breeding sites. Ayun. Kita nyo, may effect talaga. At ang pangatlo, yung Zamboanga Peninsula. Yan. Community engagement na involved daw yung mga tao. Okay? Yung community engagement, hindi naman basta-basta mangyayari yan. Meron din pong udyok yan dapat, o may follow-up, o merong initiative ang LGU. Okay? Okay. Kung masisipag yung mga taga Zamboanga Peninsula, mga Soxargen at Bicol, kayo mga nasa... Metro Manila. MMDA. Sipag-sipagin nyo rin. Puro press release at okay. Ikaw naman, press release na naman yun. Yun na naisip. Yun lang ang kapag-apag-asa nila. Engagement Kapag-apag-asa nila sumikat ayaw mo pa magpa-press release. Coordination daw po ng community at dapat ma-involve yung community. Yan ang sabi ng DOH. Oo. Kapag isang barangay daw naglinis, yung ibang kabilang barangay hindi naman naglilinis. Ayan, problema yan. Nandun pa din yung lamok. Oo. Ayan. Lilipat lang yung mga lamok. Sa ibang bayan. Ayan. Kung malinis yung... Hindi pwedeng isang barangay maglilinis. Sa kabila, hindi. Yun. Kaya kailangan po talagang community involvement. Lahat.
Malawakan lugar. Hindi pwedeng ganun. Yun na lang ang napansin ng DOH. Sana matuto tayo dyan. Although tumataas daw ang ating dengue cases, dito sa 3 na ito ay bumaba. At malaki ang binaba. Congratulations. Yes. Yung mga LGU sa Bicol, Socsargen, at saka sa Zamboanga Peninsula, mabuhay kayo. Mabuhay. Sana turuan nyo naman yung mga kapitbahay na region. Kung bumaba. Shame campaign. Ha? Shame campaign. Hiyain mo, ha? Oo. Wag naman. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Mag-ingat kayo sa dengue, Mpox. Impax. Hanggang Lunes dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, susunod na, Ron na Pilipinas kasama si Daryl Justin. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.